Magandang araw, Grade 10. Bago natin simulan ang ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the gift of life. Thank you for the ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen to your words. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalayang araw, Grade 10. Kumusta naman kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng mga patuloy na aftershocks na nararanasan natin sa kasalukuyan. Dahil dito, isinasagawa natin ngayon ang ating pagkatuto sa pamamagitan ng online modality. Gayunpaman, hindi ito hadlang upang ipagpatuloy natin ang pagtuklas ng mga makabagong kaalaman sa araling panlipunan. Naway manatili kayong ligtas at handang matuto. Ako nga po pala, si Teacher Ledesma or Binibining Ledesma, ang inyong guro para sa talakayan na ito. Bilang bahagi ng attendance, magbigay lamang ng isang salita na may kaugnayan sa West Philippine Sea sa ating Google Classroom. Bilang parimula, ay magkakaroon muna tayo ng energizer na tatawagin nating Show Me Your Move. Simple lamang ito. May babasahin ako mga pahayag at sa pamamagitan ng inyong galaw, ipapakita ninyo ang tamang sagot. Kapag ang sagot ay brain drain, ay hawakan ninyo ang inyong ulo gamit ang dalawang kamay. Kapag naman ang sagot niyo ay brain drain, ay mag-flex ng braso or muscle pose sa camera kagaya nito. Handa na ba kayo? Unang pahayag, ang pag-alis ng mga guro, doktor at inhinyero upang magtrabaho abroad. Ito ba ay brain drain or brawn drain? Tama, ito ay brain drain. Dahil umalis ang mga professional na may mataas na kaalaman at kasanayan, nababawasan ang mga eksperto sa bansa. Pangalawa, pag-alis ng mga construction at factory workers para sa mas mataas na sahod. Ito ba ay brawn drain or brain drain? Tama, ito ay brawn drain. Tumutukoy ito sa pagkawala ng mga manggagawang gumagamit ng lakas at pisikal na kakayahan sa ibang bansa. Pangatlo, epekto nito ay kakulangan ng eksperto sa sektor ng edukasyon at teknolohiya. Ito nga ba ay brawn drain or brain drain? Tama, ito ay brain drain. Kapag maraming professional ang umaalis, bumababa ang bilang ng mga eksperto sa mahahalagang larangan. Pang-apat, nagpapadala ng mga remittances, ngunit limitado ang naibabahaging kaalaman. Ito ba ay brawn drain or brain drain? Tumpak, ito ay brawn drain. Tutulong sila sa ekonomiya sa pamamagitan ng pera, ngunit hindi nababahagi ang kanilang kaalaman at karanasan sa sariling bansa. Panglima at huli, paglikha ng mga oportunidad at insentibo upang mapanatili ang mga skilled workers sa bansa. Ito ba ay brain drain or brawn drain? Very good, ito ay brain drain. Layunin nitong mapigilan ang mga pag-alis ng mga professional upang mapanatili at magamit ang kanilang talino at galing para sa kaunlaran ng bansa. At dyan nagtatapos ang ating pampasigla. O diba? Kahit asynchronous lamang tayo ay kaya pa rin nating gawing masaya at makabuluhan ang ating pagkatuto. Dahil magkakaroon tayo ng talakayan, ay kinakailangan nyo malaman ang ating pamantayang nilalaman, pamantayan sa pagganap, kasanayang pampagkatuto, at ang layunin pampagkatuto natin sa araw na ito. Sa puntong ito ay aalamin na natin ang inyong paunang gawain. Ito ay pinamagatang Balita Mo, Boses Mo, West Philippine Sea. So hahatiin ko kayo sa 3 grupo at ang bawat grupo ay gaganap bilang isang news team.
Paalala lang, ang aktibidad na ito ay gagawin lamang virtually upang matiyak ang iyong kaligtasan sa gitna ng mga posibleng aftershocks. Anumang personal na pagkikita o pagtitipon o pagpunta sa bahay ng kaklase ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sinumang lalabag ay otomatikong makakuha ng 0 points. Para sa inyong gawain na ito, una ay magsusulat kayo ng maikling script na mayroong 200 to 250 salita sa Google Docs patungkol sa mga pag-aangkin sa West Philippine Sea na mga bansang ito. Sa inyong script, kinakailangan na nakapaloob ang una, headline, pangalawa, lead, pangatlo ay katawan ng balita, at pang-apat ay pangwakas na pahayag. So sa bawat grupo ay kinakailangan magkaroon ng 5 anchor. Una, para sa pamagat ng balita at panimula. Pangalawa, paglalahad ng pag-angkin ng Pilipinas. Pangatlo, paglalahad ng pag-angkin ng China at Taiwan. Pang-apat, paglalahad ng pag-angkin ng Vietnam, Malaysia at Brunei. At pang-5 naman ay ang pangwakas na pahayag o ang pagsasara ng balita. Uulitin ko, ang aktibidad na ito ay gagawin lamang virtually. Ang anumang personal na pagkikita, pagtitipon, o pagpunta sa bahay ng kaklase ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sinumang lalabag ay otomatikong makakuha ng 0 points. Maaari kayong magtipon-tipon virtually gamit ang Google Meet o hindi kaya ang Zoom. So paano nga ba mag-record gamit ang laptop? Gusto mo bang mag-screen record sa laptop mo? Madali lang. Pindutin mo lang ang Windows plus G at lalabas ang Xbox Game Bar. I-click ang record at boom, nagre-record ka na. So ito yung pamamaraan kung paano nyo i-record yung Google Meet ninyo. Kapag nagsasalita ang isang anchor, ipin siya upang siya lamang ang makikita sa screen para malinaw at maayos ang inyong presentasyon kagaya nito. Narito ang listahan ng iyong mga kagrupo at ang rubrics na gagamitin sa pagtataya ng inyong output. Ngayon naman, pag-isipan at sagutin ng inyong sarili ang mga sumusunod na tanong. Una, paano nakakaapekto ang pagkakaroon ng isyong teritorial at hangganan sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa, partikular sa mga karatig bansa sa Asia? Pangalawa, kung ikaw ay isang mambabatas, paano mo babalansehin ang pangangalaga sa likas na yaman ng West Philippine Sea at ang pagpapanatili ng mabuting ugnayan sa ibang bansa? Pangatlo, ano ang maaaring mangyari sa ekonomiya at seguridad ng bansa kung patuloy na babaliwalain ang isyu ng teritoryo at hangganan? Sa puntong ito, formal na nating bubuksan ang ating talakayan tungkol sa mga isyong teritorial at hangganan. Ano kaya ang ibig ipaiwatig ng larawang ito? Sila ba ay nag-aagawan lang ng cake? Or may iba ng mga nangyayari dito? Yan ay malalaman natin sa ating talakayan ngayon. Nagsagawa ng Maritime Patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay nang salubungin sila ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Yan ay kahit bahagi ang Sandy Cay ng territorial waters ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Agresibo ang pag-water cannon ng CCG Vessel 21559 sa BRP Datu Pagbuaya. Di ito nakontento sa pagbomba ng tubig sa likod ng barko. Binunggu pa nito ang stern ng vessel. Nagkaroon ng minor structural damage ang barko pero walang nasaktan sa mga sakay nito. Teritoryo ay isa sa 4 na elementong bumubuo sa isang estado. Ang nalalabing 3 ay ang mamamayan, pamahalaan, at soberanya o kapangyarihan ng gobyerno. Ang teritoryo ay tumutukoy sa bahagi ng lupa, tubig at kalawakan na saklaw o inuukupa ng isang nasyon o estado na kinikilala ng iba pang mga soberanong bansa. Kung tutuusin,
Ang ika-4 na elementong ito ay kadalasang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang mga karatig na bansa. Ang suliraning ito ay tinatawag nating territorial disputes at border conflicts. Ano nga ba ang territorial disputes at border conflicts? Ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga karatig bansa o estado ukol sa kani-kanilang teritoryo at hangganan. Kailan nga ba nagaganap ang agawan sa teritoryo? Nagaganap ito kapag may isang kalupaan, katubigan, o kalawakan na inaangkin ng 2 o higit pang mga bansa. Halimbawa, makikita natin sa editorial cartoon, ang South China Sea na inaangkin ng bansang China ay inaangkin din ng iba pang bansa tulad ng Vietnam, Taiwan, Pilipinas, Brunei, Malaysia at Indonesia. Ngunit, bakit nga ba nagaganap ang alitan sa pagitan ng bansa? Ito ay dahil sa ilang mga dahilan. Una ay hindi pagsunod sa mga naunang kasunduan o treaty. Ang territorial dispute ay maaaring bunga ng malabo o hindi malinaw na kasunduan na nilagdaan ng 2 bansa tungkol sa kanilang orihinal na hangganan o boundary. Ang palabag ng alinmang panig sa kasunduan ay nag-uugat ng kaguluhan. Halimbawa, noong nilabag ng Germany ang ilang probisyon ng Treaty of Versailles at isinulong ni Hitler ang territorial expansion na naging dahilan ng pagsiklab ng World War II noong September 1, 1939. Pangalawa ay interes sa likas na yaman o natural resources. Kadalasan ang mga bansa ay nag-aagawan sa teritoryo dahil sa yaman at estratehikong lokasyon nito. Ang border dispute ay karaniwang nagaganap kapag ang pinag-aagawang teritoryo ay saklaw ng 2 o higit pang bansa gaya ng kaso ng China at ilang bansa sa Southeast Asia. Makikita natin na may interes na pang-ekonomiya sa likod ng mga alitan, partikular sa South China Sea na tinatawag ding West Philippine Sea sa bahagi ng Pilipinas. Sa South China Sea Territorial Dispute, ang mga bansang Brunei, People's Republic of China, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Philippines ay sangkot sa pag-angkin ng mga kapuluan at karagatan sa rehiyon ng Southeast Asia. Kabilang sa mga pinag-aagawan ang Spratly Islands, Paracel Islands, ang maritime boundaries ng Gulf of Tonkin, at ang Natuna Islands na malapit sa Indonesia. Pangatlo ay ang pagkakaiba sa rehiyon at ideolohiyang politika. Halimbawa nito ay ang Israel-Palestine conflict. Nagsimula ang digmaan ng Israel at Palestine noong 1948 at nagpapatuloy pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Naninindigan ang bansang Israel na batay sa kasaysayan mula pa noong biblical times, ang lupain na silangan ng Mediterranean Sea ay likas nilang pagmamay-ari. Sa larawan, makikita ang pader o ang apartheid wall na naghahati sa 2 bansa. Yan naman, ang SDG 16 ay nagsusulong ng kapayapaan, katarungan at matatag na institusyon na tumutulong upang marisolba ang mga alitang teritorial sa mapayapa at makatarungang paraan sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa batas internasyonal at kooperasyon ng mga bansa na iiwasan ng mga digmaan at napapanatili ang kaayusan at pagkakaisa sa pandaigdigang komunidad. Kung tutuusin, ang pag-aagawan sa mga teritoryo ay may 2 uri. Una ay ang material na uri. Dito nagaganap dahil sa likas na yaman o estratehikong lokasyon ng teritoryo. Pangalawa ay ang simbolikong uri. Nagaganap dahil sa kasaysayan, kultura o paniniwala na konektado sa teritoryong inaangkin. Dito naman makikita ninyo ang mga listahan ng mga bansa at ang mga teritoryo na pinag-aagawan nila. Yun naman, bibigyan natin ng tinig ang ating damdamin at paninindigan tungkol sa isyong ito sa pamamagitan ng isang malikhaing paraan, ang spoken word poetry. Ang ating aplikasyon ay pinapagatang Tinig ng Kabataan, Tinig ng Bayan. Ang bawat mag-aaral ay gagawa ng maikling spoken word piece na binubuo ng 10 hanggang 15 linya tungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Kinakailangan na mayroong simula, ipakilala ninyo ang isyu, ang gitna
or ang body, ilarawan ang inyong paninindigan at damdamin. Pangatlo ay ang wakas, pagbigay ng panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa. Paalala, gumamit kayo ng malikhaing pananalita gaya ng metapora, emosyon, at masining na paglalarawan. Maaari nyo itong isulat sa papel o hindi kaya ay i-type nyo lang sa Google Docs. Pagkatapos ay upload niyo ito sa Google Classroom bago ang itinakdang oras ng pagpasa. Ngayon, panahon na upang marinig ang inyong mga tinig. Ang tinig ng kabataan na siyang magiging tinig ng bayan. Ang pagpapahalaga sa teritoryo ay naipapakita sa makabayang pagtatanggol sa soberanya ng bansa, habang pinapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa pagkikitungo sa ibang estado. Sa pamamagitan ng katarungan at respeto sa batas, natitiyak ang maayos at mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Para naman sa ating pagtataya, ay i-upload ko o ipapaskil ko sa ating Google Classroom ang link para rito. Para naman sa susunod na talakayan, maghanda para sa paksa tungkol sa isyu ng North Borneo na matatagpuan sa pahina 82 to 84 sa inyong aklat. Para naman sa pagtatapos ng ating talakayan ay iwan ko sa inyo ang mga katagang ito. Peace is not mere absence of conflict, but the ability to handle conflict by peaceful means, by Ronald Reagan.